Magandang buhay! Maligayang panonood mga mahal kong mag-aaral sa grade 9. Sa bidyong ito ay ating tatalakayin ang ikalimang kabanata ng nobelang Noli Me Tangere at ito ay pinamagatang Ang Tala sa Gabing Madilim. Kaya't ano pang hinihintay? Halina't makinig at matuto. Sakay ng kalesa, dumating si Ibarra sa Ponda de Lala na tinutuluyan niya kapag siya ay nasa Maynila. Kaagad na nagtuloy si Ibarra sa kanyang silid at naupo sa isang silyo. Sa sinapit ng ama, gulong-gulo ang isip nito. Maya-maya, ginala ang paningin sa kalawakan ng himpapawid. Mula sa bintana, natanaw niya ang isang maliwanag na bahay sa kabila ng ilog. Narinig niya ang kalansing ng mga kubyertos at pinggan. Dinig din niya ang tugtugin ng orkestra. Kung nagmasid lamang ng gusto sa bahay na iyon si Ibarra, makikita niya kung sino ang mga naroon. May isang babae na nababalot ng manipis na habi, may suot na diamante at ginto. Sa puntong ito ay nauukupa ang isipan ni Ibarra tungkol sa mga narinig niya patungkol sa kanyang ama. Sa likuran naman, may anghel, pastol at dalagang nag-aalay ng bulaklak. Ang mga umpukan naman ng mga Kastila, Pilipino, pare, intsek, militar ay nakatuon lahat sa kagandahan ni Maria Clara. Nagiliw silang nakatingin sa dalaga, maliban sa isang batang Franciscano. Napayat at putlain, iba ang kanyang nadarama. Si Padre Sibayla ay siyang-siya sa pagkikipag-usap sa mga dilag, samantalang si Doña Victorina ay matiyagang inaayos ang buhok ng dalagang hinahangaan ng lahat. Dahil sa paggalang isip at katawan ni Ibarra sa paglalalim ng gabi, madali siyang nakatulog at nagising kinabukasan na ang tanging hindi inabot ng antok ay ang batang Franciscano. Sa kabuuan, ang kabanatang ito ay nagpapakita ng kalagayan ng mga mahihirap na Pilipino, ang kahirapan ng mga manggagawa at ang kawalan ng tulong sa panahon ng pangangailangan. Kung ikaw si Ibarra, ano kaya ang mararamdaman mo? At dyan nagtatapos ang ating talakayan. Naway may natunan kayo at nagtumatak sa inyong isipan. Maraming salamat!